Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn humanistic Arminian views, mga ka-truth seeker, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Humanistic view number 3 na po tayo. Eto po yan. I get confused with so many views like the humanistic, Arminian, Calvinistic, and apostolic views. It's better to avoid them all kasi nakakalito na kung sino ang paniniwalaan ko sa mga yan. That is humanistic view number 3, my dear brother and sister. What is the truth? And let that apostolic doctrine be spread. Truth number 1. Consider only the humanistic view or the apostolic view. Dalawa lang po ang views, huwag kayong malito. Humanistic view and apostolic view. Ano nga po ba ang humanistic view? Na dapat nating iwasan? Dalawang aral lang naman po kasi yan. Humanistic Arminian views at saka apostolic Calvinistic views. Ang humanistic Arminian teaching ay ito, na ang naitataas na luluwalhati ay ang sarili at ang tao at ang mangangaral, na ang nasa trono ay ang sarili o ang tao sa usapin ng kaligtasan, na ang sarili o ang tao ang tagapagligtas, na ang sarili o tao ay may contribution, partisipasyon at cooperation para siya ay maligtas, mga ka-truth seeker. Ang Arminian religionist view ay aral na ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng faith, dadagdagan niya ng obedience; grace, dadagdagan niya dapat ng good work; Christ, dadagdagan niya ng Mama Mary; Christ, dadagdagan niya ng sacrament para maligtas daw siya; Jesus, dadagdagan niya ng prayer to the saints, sinner's prayer, altar call; faith, dadagdagan niya ng water baptism para maligtas siya; faith, dadagdagan niya ng membership in the true church, in the true religion, maliligtas daw siya; Christ, dadagdagan niya ng faithfulness till the end; and grace, dadagdagan niya ng indulgence o pagbabayad para lang maligtas; Christ plus self-righteousness; faith, dadagdagan niya ng being good to others, maliligtas daw siya. Ito yung humanistic view, mga ka-truth seeker, na maling aral. Ang pangalawang view po ay yung apostolic Calvinistic view. Ito po yung aral na biblical. Ano nga po ba ito? Ang Calvinistic apostolic biblical view po ay ito, na ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng grasya lamang ng Diyos. Tanging ang habag, awa, special love, kindness, goodness, power ng Diyos ang magliligtas lamang sa atin. Wala tayong partisipasyon, kooperasyon, ni contribution man, walang plus, walang iaad sa usapin ng kaligtasan. Walang mayroon tayo, wala. Ang salvation ay all of God, all of grace. Salvation belongs only to the Lord. Hindi tayo bahagi ng salvation. Hindi tayo kabahagi sa salvation at pagliligtas ng Diyos sa atin, mga ka-truth seeker. Ang pangalawang uri na ito ay na view ay apostolic view na dapat natin i-embrace, yung Calvinistic teaching na ang naitataas, naluluwalhati ay ang Diyos at ang nasa trono ay ang Diyos. Ang Diyos lang ang nag-iisang tagapagligtas. Hindi Diyos plus tao para maligtas. Hindi Diyos plus faith mo, plus repentance mo, plus good work mo, plus obedience mo, plus baptismo, sacrament mo, plus prayer, sinner's prayer, altar call mo ang magliligtas sa'yo. Hindi God plus decision mo, pagsusuko mo ng buhay, faithfulness mo till the end ang magliligtas sa'yo. Mali yan. Ang apostolic view po ay ito, na wala tayong contribution, participation, cooperasyon para maligtas tayo. Na ang tanging contribution, cooperation, participation ng tao sa usapin ng kaligtasan o pagliligtas ng Diyos ay kasalanan. Yan lang ang tanging contribution natin, mga kapatid.
Napakalinaw po sa Ezekiel 36:25, sabi ng Diyos sa Israel na lumapastangan sa kanyang pangalan, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Sino pa maglilinis sa atin? Sino pa magwiwisik ng tubig sa atin? Ng tubig ng Holy Spirit, regeneration. Sino pa maglilinis sa atin? Diyos, Diyos, Diyos. Ezekiel 36:26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Sino magbibigay ng bagong puso sa atin? Tayo ba ang magbabago ng puso natin para lumapit sa Diyos? Magbago? No. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, espiritu. Sino maglalagay ng bagong diwa, bagong isip, bagong espiritu? Ang Diyos. At aking aalisin ng batong puso at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Sino magbibigay sa atin ng pusong laman na iibig sa Diyos, hahanap sa Diyos, mauuhaw sa Diyos, mauuhaw sa katotohanan, kakaroon ng kasiyahan na maglingkod sa Diyos? Ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos, hindi ikaw. Ezekiel 36:27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Sino ang maglalagay ng espiritu sa atin, sa loob natin? Ang Diyos, hindi tayo. Ang maglalagay ng espiritu, tatanggapin si Kristo at tatanggapin yung Holy Spirit. At palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan. At kapag kayo ay na-regenerate na, na-born again na, nalinis na ng espiritu, ang espiritu ng Diyos ay nasa inyo na, kusa, naturalesa kayong susunod sa akin. Ezekiel 36:31, kung magkagayoy inyong maaalala ang inyong mga masamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti, doon nyo marirealize na kayo pala ay makasalanan, doon nyo marirealize na mapupunit yung puso ninyo, katulad ng mga sumisigaw na paano kami maliligtas, sabi sa Acts 2:30, 6-39. So, ang tanging contribution lang natin mga kapatid, mga ka-truth seeker, ay yung magkasala tayo sa usapin ng kaligtasan. Number 2 truth na dapat nating matutunan. Remember that the apostolic teaching is always glorifies God. John 7:16. Sinagot nga ni Jesus ang mga kausap niya at sinabi ni Jesus, ang turo doktrina ko ay hindi akin. Meaning, hindi sarili kong turo, hindi sariling kata, hindi sariling opinion, hindi sariling imagination, at hindi sariling inventong aral ko, kundi doon sa nagsugo sa akin. Meaning, ang aral ni Jesus ay aral, turo, doktrinang nagmumula talaga sa Diyos. John 7:17. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, doktrina, kung ito ay nagmula sa Diyos. Meaning, malalaman nyo kung ang turo, aral, doktrina na mangaral ay mula sa Biblia at mula sa Diyos at aral mismo ng Diyos. Tuloy natin pagbasa ng John 7:17. O kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Kung ito ay hindi sarili kong turo, hindi sarili kong katha, at hindi sariling opinion o imagination at sariling inventong aral ko, malalaman nyo ito sa papaanong paraan? John 7:18. Ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya nagsugo, ang gayon ay totoo. Paano daw malalaman kung ang turo ay mula sa Diyos? Meaning, ang nagsasalita, nagtuturo raw na ang intensyon ay maluwalhati ang Diyos, hindi ang sarili at lalong hindi ang tao. At ang mailagay sa trono ay ang Diyos, hindi ang tao. Ang dapat palaging na itatanghal, na itataas sa kanyang mga aral, iniaaral, ay ang Diyos. At ang nag-glorify na luluwalhati ay ang Diyos. Tinatawag natin itong Soli Deo Gloria. Siguradong ang aral na ito, ng mga aral na ito ay nagmumula sa Diyos. Totoong aral ng Diyos, biblical at katuroang nagmumula sa Diyos. Napakaliwanag. Na-identify natin ang humanistic at apostolic teaching ayon sa John 7:16 to John 7:18. Mga kapatid, kaya challenge po sa ating mga nagsisik ng truth, mga ka-truth seeker, that we may embrace the biblical apostolic view.
Marahil maraming katanungan umiikot sa isip natin mga ka-truth seeker na nagiging hadlang para di natin matanggap ang aral na itinuro dito at tinuturo dito. Huwag po kayo mag-alala dahil ilalatag po natin ang biblicality ng mga doktrinang ito at i-discuss natin ng mas malawak sa mga susunod na discussion.